Ayan, oh. Ayan, oh. Directing the Committees on Transportation and Public Order and Safety to conduct an inquiry in aid of legislation of the series of life-threatening incident arising from the recent 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge. Naku po, palakpakan. Although, hindi ako sure kung siya ang committee head. I think, hindi parang ano. So sabi dito, whereas the Boss Ironman Motorcycle Challenge, BIMC, okay, yan ang pangalan nun, is an endurance event organized by BMW owners. Naku naman, BMW. Which challenge participants including riders, automobile, drivers, and even members of law enforcement agency to complete a route of at least 1,200 kilometers. Ito po yun, kilometers within 24 hours. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mong makakumpleto ng 1,200 kilometers sa 24 oras. Pag hindi mo nakakumpleto yun sa 24 oras, hindi ka finisher. In other words, isa kang failure. So, anong ibig sabihin po niyan? Simple lang. Ang ibig sabihin po niyan, magmamadali ka na matapos in 24 hours. At, sabi nga ni Garsky, gagawin nyo yan sa public road. Saka nakakita na racing sa public road. Sa ibang bansa ba, ginagawa ba yan? Magre-racing kayo sa public road? Ang alam ko, pwedeng, kasi meron bansa na nagre-racing sila sa public road, pero ini-stop lahat ang traffic. Dito, hindi. Ginagawa to hanggang gabi, hanggang madaling araw, sa public road na kung saan dinadaanan ng mga tao. Tama, mali. Oh. Oh, sabi dito, despite the event emphasis on safety, discipline, and the enjoyment of ride, rather than speed, there has been a rise in life-threatening incident. Over 2 decades ago, due to some participants attempting to set an official speed record, naku po, in silent rivalry among participants. Nako! Eto yan! Sasabihin ko na! Eto na, pag-alaman ko! Kasi alam mo, yung mga, kasi di ba BMW ho ito. Ito, totoo ho ito, ha? Pasensya na. Pasintabi ho sa Ducati, ha? Hindi, kasi totoo ito eh. Since BMW ito, may mga sumasaling Ducati na club and riders. Alam nyo ginagawa nila? As in, binabastos ho nila. Paano? Talagang wala silang pakialam kahit mag-overspeed sila. Para lang patunayan na number 1 sila sa speed. Which is totoo naman talaga. Wala namang question doon. Talagang if you want speed, Ducati talaga. Walang question doon. Ako, Ducati rider po ako. Talagang nga naman kahit yung mababang sa kanila, grabe ho, para hong kabayo. Kabayo na may pakpak sa sobrang bilis. Wala akong biro. Ganun ho talaga ang Ducati. Ngayon, sa sobrang girian na mga, parang mga bata ito mga ito eh. Sa totoo lang, parang mga bata ito mga to. Na yung mga matatandang tumandang paurong. Walang biro, hindi ako nagbibiro. Yung kakarirahin nila para patunayan na kami ang number 1. Ducati ang number 1 sa speed. Kaya nagkakadisgrasya. Siyempre, hindi naman patatalo yung GS1 250. May 1300 na ngayon. Tapos hindi rin patatalo yung SR1000, S1000RR. Diba? Kaya talagang magkakarirahan. Ang bibilis niyan. Siyempre, papayag ba yung mga kulay berde? Sabi ko sa iyo, mga kulay berde na yan. Kahit 400 lang yan. Hindi kami papayag. Ang tunog namin, wung, wung. Ganyan sila eh. Payabangan yan. Hindi, nakakawasaki kami. Ninja kami, mga ninja. Vroom, vroom, kahit 4-cylinder kami. Kayo 2-cylinder lang, kaya mas mabilis kami kahit 400cc kami.
Walang biro, para mga bata yung mga yan. Oh, hindi, may mga ganyan mga club, BMW kami ang siga. Sino kami? Ito na yung pinaka-end bike. Ano yun? GS1 250. Oh, siyempre, hindi naman papayag yung mga pasaway. Yung mga pasaway na Green Riders. Hindi! Kami pa rin! Oh, totoo. Ganyan no sila. Ganyan no sila. Kaya, isipin nyo kung ganyan ang mga thinking niya mga yan, anong mangyayari sa kalsada? Tapos, ito lang this is illegal na ginawang legal. Doon ka magtataka Illegal ito kumakarera sa kalsada. Yung overspeeding yung mga yan, illegal ang ginagawa nila and yet, ginawang legal. Dahil sa ganitong event. Tapos tuwan-tuwa pa yung mga animal na, nakatapos ako. O bakit? Loser ka pa rin. Kahit nakatapos ka. May pustahan pa yan. So, with over 1,800 participants, external participant history caused significant traffic accident. Correct. Tuloy natin, ayan. Serious injuries, fatalities, and property damage, some of which gained the attention on social media platform. Dami niyan. Due to recklessness and overspeeding, 2 non-participants were reported dead after. Yun na nga masakit dyan. Yung pag hindi kasali ang namatay. Sana kayo na lang. Hindi naman sa wini-wish natin, Kaya lang, kayo, ginusto nyo. Hindi, ito, diretsyon tayo real talk. Dapat kayo na lang. Bakit? Ginusto nyo kumarere. So, kung meron man madidisgrasya, dapat kayo yun. You deserve it. Kinarera nyo ang problema, hindi. Ang problema, yung mga nadamay, yun po ang namatay. Yung hindi kasali. Di ba? Ito na nga, and while there is a fundamental right to freedom and expression of talent in sports and other activities, this right must be exercised in manner that ensures the safety and right of others. Ayun. Kaya alam mo, Congressman Busita, saludo ko pag eto talaga napatigil nyo. Kasi, di ba, kayo naman po ang, as far as I remember, yung inyong party list ay rider safety, di ba? Something like that. This is rider safety, Colonel, Congressman, Boss. Ito po talaga, kung mahal ninyo ang mga riders, ipatigil nyo ito. Sigurado kung maraming pipigil sa inyo. Maraming kakausap sa inyo. Hindi ho kasi biro ang mga to. Ito ang pinakamayayamang grupo. Motor pa lang, magkano na 1.5 to 1.8. Yung iba, 2 million mahigit. Kung nakakabili sila ng motor na ganyan, how much more yung kotse nila? Ibig sabihin, ito hindi mga mahihirap, ito yung mayayaman. Kaya sigurado kung merong papasok dito na it's either ilalabi sa inyo na huwag nyo nang galawin yan, kami nang bahala sa motor nyo. Pero ito wala akong kinalaman si Ramon ang dito. Kasi ito ho'y BMW na group sa labas na. Ito ho'y mga nakabili at nagtayo ng kanilang club. Okay? Wala akong kinalaman. Hindi ho ito BMW event. Linawin ho natin. Ang BMW event na official ay yung Motorrad. Okay? Yung Motorrad po, yan po yung official at hindi ho yung nagpapakarera. Yan ho ay fellowship lang, breakfast ride, hindi ho sila nagpapakarera. Kaya hindi ho ito BMW event. Ito po ay event ng mga clubs, particularly itong boss. Siguradong sabi nito, malupit lobbying dyan. Naku, sigurado. Siguradong maraming nakakausap kay Busita at ipe-persuade siya. Hindi natin alam kung paano siya ipe-persuade. May kasama bang envelope?
o bag o motor? Hindi natin alam. Kaya nga, hahanga talaga tayo kay Busita pag ito, talagang napanindigan niya para mapatanggal niya. Hindi ko alam kung paano niya gagawin eh. Kasi siyempre hindi naman trabaho ng congressman yan. Yung patanggal. Pero, pwede silang gumawa ng batas na medyo pagbabawal sa ganitong klaseng takbuhan. Yeah. Meron sila. Pwede nilang gawin yan. Oh. Naka-Africa Twin si Busita. Yun na. At least, di ba, Africa Twin. Ang taas nun, ha? Hindi, tingnan natin. Kung madagdagan yung motor niya, baka, malay mo, biglang naging, 1,300. Hindi, ako naman, confident naman ako. Confident naman ako kay Busita na, honestly, hindi man kami, hindi man ako sang-ayon sa lahat ng kanyang ipinaglalaban, confident naman ako na may tayo itong maman to. May prinsipyo, ika nga. Ako naniniwala ko. Hindi lang kami nagkakapareho sa ibang mga pananaw sa buhay. Possible naman po kasi yun eh. Di ba? May iba siyang pananaw, may iba akong pananaw. Okay lang yun. But, believe ako sa tinatayuan niya. Sa prinsipyong tinatayuan niya. Doon ako believe. Kaya kung sinabi niya ho ito at talagang tumuloy-tuloy itong pagdinig na to, naniniwala ako na ipagpapatuloy niya ho ito. Sana lang talaga, wag lang siyang ma-pressure. Kasi iba-iba ang pressure eh. Pwedeng financially, pwedeng using power. Anong ibig ko sabihin? Pwedeng, hindi pala namin makausap ito si Busita. Okay. Lapit kami kay Insan. Insan, bata mo. Iniimbestigahan kami. Insan, gusto mo ng motor? Hindi, kasi pwedeng ganun eh. Kung hindi madali si Busita, siyempre may prinsipyo yung mama, di ba? Hindi mo madali. Pwedeng i-pressure ng leader, ng speaker yan. Ba't mo pinakikialaman yan? Kaibigan natin yan eh. Ano natin yan eh? Funder natin yan eh. Sa kampanya ko, funder natin yan. Huwag mo ba kikialaman yan? Hindi kasi tandaan ninyo yung mga naglalabi na yan, gumagawa ng paraan yan. Kung hindi nila madiretso yung congressman, dadaan yan hanggang sumipsip yan doon sa kataas-taasang nilalang. Hindi natin alam kung sino yun.